Hi sa lahat po, at saka sa mga tagapakinig at sa mga follower din. Ako pala si Rena, 25 years old na ako. Morena at makinis ang balat. Breadwinner na international bayaran. Hirap paniwalaan. Pero naging practical lang siguro ako. Wala akong karapatang sumuko. May maraming napundar na din. Kahit papaano at mapagtapos ko sa pag-aaral ang aking mga kapatid. Sakto lang na nakaapak ako ng college. Pero hindi ko natapos kasi hindi ko kinaya habang nag-aral ako. Sobrang puyat, at self-supporting student ako noon habang nagtatrabaho sa club. Meron pa naman sana akong nanay. Kaso lolong sa laro at kung ano pang walang kakwenta-kwentang laro. Mas importante lang ako sa kanya pag may naiabot akong pera. Naaawa lang ako sa mga kapatid kong mga nasa elementarya pa. Lalo na maliliit pa kasi talaga. Pagka 18 years old ko pinilit ko na agad magkaroon ng passport. May naging customer ako na nilibre ako mag-Singapore, Thailand, Malaysia at Cambodia. Sagot niya lahat ng gastos. Hindi ako natakot sumama sa kanya. Maliban kasi may sahod pa ako. Natatanggap kumbaga bayad niya. Ang bawat araw na kasama ako. Para na rin may maiwan sa aking pamilya. Kasama na doon ang mag-ana-ana kami habang magkasama. Napakalaking bagay ang matotokan ng marami ang aking passport. At pagkatapos napabilis ang lahat. Nang niyaya ako ng aking katrabaho na mag-Dubai kami. At malakas lalo na malaki ang bayad. Kaya naman sinubukan at pumayag ako. Ang paraan ng pagpili ng babae ay high-tech din. Pipili lang sila sa amin sa online. Manager na namin ang magpabook ng hotel. Mauna kami at susunod na lang ang lalaki. Kaya safe naman. Classic closing ang aking natikman. Masarap na nakaka-work talaga. Pero ganun pa man sa maikling panahon lang nakapagpatayo ako ng bahay. Nakabili ng mga mamahaling bag. Meron din kasing nagbibigay ng gift. Mga mamahaling pabango. Lumipat kami ng Israel kasi hindi hamak na mas safe. At malaki din naman ang bayad. Malakas din halos big time lahat ng mga customer. Akala ko pag Israel relihiyoso at takot na magkasala o gumawa ng kalokohan. Pero totoo yung kasabihan na ang lalaki ay magpakalalaki talaga. Wala yan kung saang lugar o ano man mas maigi sa bansang ito. Kasi para kaming ay hire nila na girlfriend para may makadate. O meron sila makausap. O kaya naman kainuman lang kasama ang barkada. Nakakagimbal may malibog meron hindi naman. Umuwi ako ng Pilipinas gawa ng sinangla lang naman ni mama ang aming bahay at lupa. Kung hindi ko tatubusin kawawa mga kapatid ko. Ang malala pinatalo niya lahat sa laro niya. Kasi kung hindi ko lang nanay, patawarin ako baka pinakulong ko na. Talagang walang awa sa anak niya. Samantalang alam na alam niya kung ano ang trabaho ko sa ibang bansa. Ang magbinte ng aking katawan. Bumalik ako sa trabaho kailangan makaipon uli. At naayos ko na lahat ng importanteng papeles, mabilis ang lapit ng pera sa akin. Kaya pinag-aral ko ang aking mga kapatid hanggang makapagtapos. Ayaw kong maranasan nila ang naranasan ko. Nakapagpatayo ako ng bigasan at nagbibinte na rin ng pakunti-kunti. Nagsisimula na rin ang pinagawa kong mini grocery store. Dahil ayaw kong panghabang buhay na lang ako ganito. Hindi ako nagiging proud na ganito ang trabaho ko. Ginawa ko lang ito para makaraos sa kahirapan. At sa mga kapatid ko na makapagtapos sila sa pag-aaral. Hanggang dito na lang, maraming salamat sa lahat. Salamat.